everyone, welcome to Rewind, a throwback podcast where we rewind to the past with a sip of wine. So, para sa mga nakikinig sa atin or sa mga followers ng podcast na ito for like less than 2 years, alam niyo naman kung gaano natin ka-love ang mga youth-oriented shows and hearing stories about these favorite shows, 'di ba? And right now, we are doing it again for this episode kasi ang kasama natin ngayon, naging malaking part siya talaga ng isa sa mga last na hit youth-oriented shows in the Philippines. Actually, parang no, parang isa na to sa mga huli na talagang nag-hit eh. Ang Twin Hearts ng GMA. So, ang kasama natin ngayon, siya yung medyo nerdy sa barkada. Siya yung naka-eyeglasses. Pero, siya ang cute at loyal friend ng everyone. Si Nathan. So, let's welcome here on Rewind, TJ Marquez. Hello, TJ! Hey, what's up, JP? Hey, what's up sa mga listeners ng Rewind? Hi sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat na nakikinig sa buong mundo. Yes, kung ano oras yung pinapakinggan ito. And TJ, Yes. syempre, ngayon pa lang, gusto ko nang mag-thank you for doing this. Kasi alam ko napaka-busy ng schedule mo, pero ikaw, nahanapan mo ng time ang, Wala ikaw pa, anytime. Kahit nga, tawagan mo ako anytime ng unang oras, kumakain at tutulog for you, ikaw pa. ay grabe naman. O sige nga, magawa nga yan. Charot! Pero ito, syempre, excited ako na pagkwentuhan, no? Actually, hindi ito yung first na Twin Hearts episode na gagawin natin kasi ang nauna talaga, syempre, doon ko na sinimulan sa diretso sa writer nyo, si Miss Kit Okay, si Miss Villanueva, di ba? Kim. So, siya na ang mga nagkwento, ganyan. And then, sumunod si Bea, si Belle. So, ngayon, punta naman tayo Oh. kay Nathan. Pero bago tayo pumunta sa Twin Hearts, syempre, gusto naming malaman, TJ, no? Paano ka ba talaga nag-start in showbiz and how did you get into Twin Hearts? So, yun muna, paano ka nag-start? Okay. So, dito to ang talaga nagsimula ako sa commercial model. So, Mhm. naaya-aya lang ako ng mga kaibigan ko kasi yung mga barkada ko, like mga sikat na commercial model, tas ako sinasama-sama lang nila. Pero hindi ako nagbi-VTR. Nandun lang ako sa sasakyan kasi every time na magbi-VTR yung mga barkada ko, diretso agad kami sa Glorieta, sa Greenbelt, Lakwatsa na after. Pero sabi, Ah. sabi nila, habang naghihintay ka dyan sa labas, sumama ka na rin pumila sa amin. So, noong una, parang sige, sama-sama lang ako. Siguro mga 17 times to 20 times ako nare-reject. Pero hindi ko namamalayan na parang sabi sa akin ng barkada ko, minsan pumupunta ka na na mag-isa kahit wala kami. So, Mhm. sabi niya, seryosohin mo na itong pag-commercial mo kasi sayang naman yung investment mo. Yung oras mo, yung pera mo, kung pila ka na mahaba. Kasi dati, pag nahihiya ako, mahihiyain ako, pag pinapagawa ako, hindi ko ginagawa. Pag feeling ko, hindi ko kaya. So, one time, yun. Parang trinay ko talaga na sundin yung caster. Tapos, ginawa ko lahat ng pinagawa niya. Hindi nakuha ko yung first commercial ko. Telecom commercial siya. Tapos, lead Oh. pa ako. So, doon nagsimula yung parang, ay, seryoso nga pala talaga to. It's legit. So, after nakuha ko yung first commercial, after 20 tryouts, 20 rejection, o ilang beses pa, doon na ako nagsimula magseryoso. And ayun, after commercial, lahat na sila nagpasukan na ng pag-artista like sila Fip, sila Fort, sila Mhm. sila Coleta, si Alden Richards, si Richard Fokerson pa siya dati. So kami magkakasabay sa VTR, tapos parang naiingit ako sa kanila kasi pumapasok na sila sa pag-artista. Mhm. And biglang nagpunta ako pinakilala ako ng isang manager na ka-close ni Kuya Germs sa GMA. Tapos, nakita ko ni Kuya Germs, hindi na ako pinag-audition, pinasok niya agad ako sa Walang Tulugan. Tapos pagkasabi niya Oh. na, sabi niya sa akin, sige sa Friday simula ka na sa Walang Tulugan, huwag ka na mag-audition. Dinala niya ako sa fourth floor ng GMA. Nandun yung cast ng Twin Hearts na nagpipictorial. Second season na to, yung mga second batch. Ah, ah. So, pinakilala lang ako ni Kuya Germs na ito bago kong nakuha ka ngayon lang. Pinapicture na agad ako. Tapos, sabi niya, huwag ka umasa dyan ha, kasi sinama ka lang nila sa pictorial, titignan siguro nila yung wrist room sa camera. So ako naman, nakita ko na doon, nandun sila Yasi, nandun sila Kim Rodriguez, kami magkakasabay, nandun sila Kenchan. So, Mm. okay. Hindi ko sila, para kumbaga natutuwa lang ako na nagka-casting ako sa pag-aartista.
And then nung Friday, first night kong mag-host sa Walang Tulugan, binalita na sa akin ni Kuya Germs na Monday magte-taping ka na sa Twin Hearts kasi nagustuhan nila yung itsura mo. So wala talaga isa sa plano. Parang saling pusa lang ako out talaga nung araw ng pictorial. And then ginawa nila ako ng character. So sobrang parang yung hindi ako dumaan sa proseso, parang bigla na lang ako, ay artista na ako. So In ganun yung fairness ang ganun bilis siya. nga. Yeah, but within a day, within a week. Wala bang 3 days. Unang sabak mo pa na talaga, no? Kasi 'di ba, yun nga, like kunyari kasi sila Jake, sila Ken, parang matagal na sila sa Walang Tulugan, 'di ba, before they Yes. join Twin Hearts. So ikaw talaga, papasok ka pa lang pala sa Walang Tulugan, tas kasabay na nun yung Twin Hearts. Yes. So talaga parang medyo nabigla. Pero ready na naman ako nun kasi sanay na ako dun sa pressure ng commercial. Pero syempre, iba pa rin yung taping, iba pa rin yung walang tulugan. O kaya, syempre gabi pa yun, saka hosting, parang sabi ko, sige Oo. na nga. Pero it's fun. Siyempre, nagsisimula ka nun, talagang lahat ng energy mo nandun. Kaya talagang super excited ako ng mga sobra, sobra talaga. At the time, you were already aware of the success of Twin Hearts. Kasi, yun nga second season na nila. So, syempre, kilala na at the time sila Barbie and Joshua, Bea and Jake. Yes, sobra. Pero aware ako sa success nung nila Barbie, nila Bea, nila Jake. Lahat sila. Kasi sobra yung season 1. Pinag-uusapan na kaya kasi like what you said, kaya sila nagka-season 2. Nagdagdag pa sila ng mga bagong cast. Kasi gustong-gusto talaga ng mga tao panoorin, nakailang season din. And then, yung pumasok kami second batch, hindi ko na-feel yung pressure kasi pare-parehas kami bago yung batch na yun. Mhm. So, hindi lang ako yung nag-iisang tinitingnan nila. But, of course, talagang kumbaga, ginagalingan namin kasi alam namin na ang galing ng first batch. So, medyo talagang ayaw namin na pag nakaka-eksena namin sila Barbie, sila ganyan, talaga sobrang, easy natin yung eksena natin, baka nakakaya sa kanila. But it's fun kasi Mhm. parang barkada naman kami dun sa set. And then, alam mo yun, pag nasa youth-oriented ka, magulo, masaya, mga bata, so parang naglalaro lang. Correct. Nako, excited ako sa mga kwento niyo about that. So, mamaya, pagtsikahan natin yan. Pero ano muna ang reaction mo pala nung naibalita na sa'yo na you will be joining Twin Hearts? Kasi ang bilis magti-taping ka pa lang ng walang tulugan, biglang Yes. may bago ka ng show. Talagang yung pagdating ko sa studio, yung simula na tapos yung manager ko na kako-manage ko dun kay Kuya Germs, sinabi niya sa akin, may babalita ako sa'yo. Titaping ka na sa Monday sa tweet. Oh my Sabi ko, gosh. sabi ko, totoo, anong road dog? Ano lang ako, guest lang ba ako? Parang one day shoot lang. Hindi, regular to, kasama ka sa second batch. Paano kaya yun? Hindi naman ako, wala naman ako alam, wala akong script. Ito na yun, basta sila ng bahala, gagawa ka na ng istorya. So nagtatatalon lang ako doon sa studio ng walang tulugan. Tapos the whole Mhm. time, syempre wala akong ka-close. Kaya ang tinatalunan ko lang doon yung manager ko, tsaka, ayun, kasi lahat bago pa eh. Hindi ko pa kakakilala lahat yung mga tao dito. Tapos, pero anyway, masaya ako. Like, sabi ko, hala, ano itong napasok ko? Parang, hindi Oo. ako makapaniwala. Kung alam mo lang, parang, ang sarap balikan ng feeling na yun na parang, nanalo ka sa loto nang hindi mo in-expect. Parang ganun yung feeling. And you only had a weekend to prepare. Kasi kung Friday nangyari yan, and then Yes. Saturday, Sunday lang ang meron ka. So anong ginawa mo noon? Paano ka naghanda? Did you already know na you will be Nathan, na ganito yung look ng character? Parang alam ko, nerd daw ako, nerd. So, ang ginawa Mhm. ko kaagad doon, parang, syempre, parang first time ko acting, tumingin agad ako ng mga nerd. So, nakakita ko, nakasalamin, naka, naka-suspender. So, ang ginawa ko, magdala daw ako ng mga gamit. So, lahat ng mga dinala kong gamit, yung alam ko na talagang, kumbaga, stereotype ng nerd. Mm-mm. So, hindi ko kasi alam kung meron silang outfit for me, pero sabi nila magdala daw ako ng gamit. Since first time ko, talagang yung weekend ko na yun, nandun lang ako sa mall. Ikot, hanap ako ng hanap ng mga damit na ano ba pwede pang nerd, lahat ng salamin. So para talaga ako excited na kompleto ako sa gamit. Sa gamit, Lahat ng oo. pang nerd. Pinaghandaan, grabe. In fairness in one weekend, you were able to prepare. Ganun ka ka-excited talaga sa Pra, pangyayari promise, like, nandun lang ako sa mall the whole 2 days kasi tingin ako ng tingin sa department store kahit saan ako makahanap. Wala akong idea, basta dinala ko lahat. And then, nagustuhan naman nila yung dala ko. Tapos doon na nagsimula yung character. Since ito yung mga Mhm. pinili nila,
Piniis nila ako, checkered ka na polo, tapos suspender ka, magsalamin ka. O lahat na dadalhin mo, ganito dapat ah. So parang yun Mhm. na agad ako. Sabi ko, buti na lang, may padala ako. So, yun na, parang ganun lang siya kabilis. Hindi naman sila nahirapan. Kasi talagang ready ako nung day one. Correct. In fairness naman sa'yo, talagang ready ka. Imagine mo, ipinag-shopping mo si Nathan, ganong level, 'di ba? Yes. Wala pa akong idea niyan. As in, wala akong idea kung sino si Nathan. Sabi lang nerd. Hindi ko alam kung, Mhm. hindi ko pa nababasa yung walang character, wala pang character. Basta nerd ka. And then, yun, sobrang lang talaga ako. Nag-focus ako dun sa nerd. Oo, yun na yung peg, kumbaga. Oh, so ito na, of course, come Monday, your first taping day, would you still remember the experience? Sino mga una mong nakausap? How was everyone sa'yo? Feeling ko unang nakasalubong sa akin si Derek at saka si Kylie Padilla. Aha. Kasi sila yung una kong ka-eksena. Kasi parang kaya ako nakapasok doon kasi parang nagkagusto ko kay Kylie Padilla. Pero since Mhm. love team siya ni Derek, para lang makapasok ako doon sa barkadahan. Parang gano'n. So parang Mhm. parang nabubuli yata ako na nerd bigla parang tatry akong ayusin ni Kylie. Pero end up, parang bumalik din ako sa pagiging nerd kasi parang yun nga yung Ah. nagustuhan ng tao. Parang yung ginawa kong gwapo ni Kylie, parang ano yung character mo pa? Parang ginangyari. Bumalik, yung naging barkada nila ako, binalik ko yung nerd ko. So parang Aha. pinagsilosan lang ako ni Derek doon para lang makapasok ako for my first episode. Para for the first week na kasama ako. And then yung maganda yung ano ng tao, yung kumbaga natuwa sila doon sa character ko. Doon ako talaga humaba yung story. Binalik na ako as nerd. So si Kylie Mhm. at si Derek lang talaga yung una ko pang mga nakasama kasi parang sobrang busy nung situation nun eh. So parang lahat sila kung sino yung mga magkaka-storyline, sila yung magkakasama. And then, nagkikita lang talaga kami. Parang it's either kapag umaga, hindi ko alam kung umaga yan yata kami nakita o pagkakain ng lunch. So, that whole day, alam ko Derek Kylie lang yung kasama ko. And super Mhm. ano lang ako nun. Super starstruck pa ako dito kay Kylie kasi sobrang ganda. Uy, oh, in fairness, kilala na rin natin siya na ano, anak of course ni Robin Padilla. Parang yun kasi yung Yes. nagbabalik siya, 'di ba? From Totoo. being a child, tama ba? Child actress, parang ganun. But, so ano naman, naging okay naman yung mga una mong eksena at una mong experience. Basta ano lang, parang kumbaga, wala akong workshop niyan, as in wala talaga. Ano lang talaga to, instinct lang at saka kung ano man yung alam ko na dapat kong gawin. And then, hinihintay ko na sabihan nila ako kung ano dapat kong gawin. But si Direk Gene, sabi naman niya, sige, pagpatuloy mo lang yan, I like what you're doing. Until na parang the whole day, wala naman silang sinabi sa akin na kailangan kong gawin. Ah. Sobra ba ako, nakabawasan ba ako, walang. So that whole day, na-build ko rin na parang, okay, hindi naman pala ako nagpapa-hassle dito sa set. So, more on parang, sila kaya tara dito, DJ, ganyan, ganyan. Eh parang syempre, niisip ko sa isip ko, teka pa, so, ang role ko dito, may crush ako kay Kylie. So, ibig sabihin, magiging kalaptib mo si Kylie. Tapos may na-realize ko yung story, ay, kay Derek pala siya. Oo. Pero syempre, hindi ko kasi nabasa eh. Kaya akala ko, shit, Kylie Padilla. So at least naman may nagpa-excite sa'yo, 'di ba? Kahit pa paano na to be part of that ano, Yes. triangle. Pero Oh. eventually tama ba na walang naka-love team si Nathan? Actually, meron. At alam mo kung sino? Oh. Si Ren Escano. Oh. Yes, siya talaga yung naka-design sa akin sa storyline na magiging ka-love team ko. Kaso nga lang, Mhm. since kontrabida siya, mean girl siya, hindi ma-build up yung love team namin kasi nandun siya sa kabilang grupo, lagi kami compact as grupo. Yes. So, parang yung pag nakikita yung siya at saka yung team, nag-aaway lang. So, hindi kami makalusot na kami yung magka-crush ako sa kanya, magkabubuhan kami kasi nga laging magkahiwalay. Pero Oo. binibuild na ng mga writer, na kami daw talaga yung magiging magka-partner. But siguro since talagang na-focus talaga dun sa barkadahan rather than dun sa mga ganun. Tapos ayaw Oo. nila, parang villain kasi, kontrabida. So, doon lahat sa mga mababait yung mga tao. Natapos yung yata na hindi kami na-build up. Oo nga. Kaya hindi ko maisip na ano, kasi in fairness naman din kay Ren, like,
Ang ganda din naman ng character na Lucy. Like, perfect naman Yes, si din talaga na merong Lucy. kontrabida, 'di ba? So, Oo. so yun pala ang original plan. So, ang ending, wala kang Yes. naging partner na lang. Wala akong naging partner, para naging kaibigan ako ng lahat, para akong wingman ng lahat. Para ako naging Oo. sidekick ng kung sino nangangailangan ng tulong ko. So parang ganun yung nangyari. Ay, pero actually cute yun Yun yung mga gusto kong eksena, yung mga napanood ko nitong recent. Yung may triangle si Jake, I love square si Jake, si Ren, si Bea, tsaka si Derek. Tapos ikaw talaga yung nag-help, di ba, na parang magkabati si Derek, tsaka si Jake, ganyan. Tapos yung nag-shuffle yung Yes. mga yung bunutan ng, ano Oo. yun, for Christmas, sa Christmas party, ganyan. So ikaw ang gumawa ng gulo. Charot. Buti ka ba? Buti pa panoorin ko nga ulit. Kasi Kasi may nga, mga meron ulit. may mga nagsisend sa akin ng mga videos kahit yung trailer. Parang kapag nanonood kami, lahat kami napapaano, yung napapatupi. My Parang gosh. nakakatuwa. Pero dati kasi parang sobrang talaga kami, happy kami dun sa bawat extent. Mhm. Pero would you remember parang a specific or a certain scene na talaga naging favorite mo? Or yun nga, hindi mo siya makakalimutan? Parang siguro sa akin yung yung parang nasa stage kami, hindi ko alam kung pa-ending na yun. Kasi it's more of hindi dahil performance yun or parang Kasi while ginagawa namin yun, parang lahat kami nasesipangs. Parang alam Aha. namin na matatapos na, parang kumbaga, patapos na. Ano nang gagawin natin next time? Alam namin na merong career yung mga, like sila Bea, sila Barbie, sila Jake. Pero it's not just about it. Parang kami, parang ano nang gagawin natin? Parang tayo magkakasama every weekend. Oo. Tapos biglang parang matatapos pala. Akala natin to parang magtatagal na parang forever. Yung parang Mhm. yung lalaki na para magiging team show na after. Para Mhm. magiging so may mga ganong usapan pero siguro nga. So medyo parang nakakalungkot doon yung mga iba na yung namin. Every after set nagdikit-dikit na lahat. Parang uy, parang alam ko talaga hindi na nakakatrabaho lahat. So parang nag-uuna, ba't ganito yung feeling? Correct. Siyempre malungkot yun kasi lahat kayo parang maghihiwa-hiwalay. Hindi ko alam kung ano yung favorite ko na eksena. Siguro, yung kay Kylie talaga yung favorite ko, yung binihisan niya ako. Like, may slow-mo pa ako noon, yung first introduction ko na from nerd ginawa niya ako. Binihisan niya ako to become guwapo para hindi ako Mm. i-bully. So parang, yun yung moment na parang isa sa pinaka-paborito ko. Siyempre lahat naman gusto yun eh. Parang may Cinderella story na nabihisan ka. So Yes. for me, that's the cutest scene for Tsaka me. ano mo yun, first mo, 'di ba? So talagang unforgettable din. Yes. At saka hindi ko pa rin nakakalimutan yung mga scene na yun. Mhm. Pero eto pala, hindi ko natanong kasi kanina pinag-usapan natin yung love team, no? Given the chance, sino ang gusto mo maging ka-love team sa Twin Hearts? Love team. Siyempre I mean, love team, siyempre, nung una talaga, siyempre si Kylie gusto ko maka-love team. Pero, Aha. gusto ko rin si Kim Rodriguez tsaka si Joyce. Bakit sila? Sila ba ang mga naging ka-close? Sa girl, parang si Kim Rodriguez kasi parang kapatid ko na rin yan, sobrang bait. Parang talaga kami yung mga second batch. Kami yung mga sobrang naging close. Tapos si Joyce naman kasi, sobrang nagagalingan ako kay Joyce Chi. And Mhm. thankful naman ako, si Miss Mona, yung producer namin, pinagbigyan kami, tama si Miss Mona. Ah, yung naging rin siya, na head din siya ng magpakailanman. Ginawa niya kami ni Joyce na magpartner kami. So, Oo nga, meron kang nakatrabaho ko rin din. siya sa magpakailan. Aha. O at least naman, kung hindi man sa Oo. Twin Hearts, sa magpakailanman naman siya natuloy. So, pwede na Oo. din, di Oo. ba? Yeah. Mhm. Yes. Pero ang galing, no? Kasi parang ang tight-tight nyo and ang close. Yung closeness nyo kasi, parang, syempre pagdating sa TV, sobrang believable talaga and parang isang malaking barkada din kayo. But I think in real life din, ganun din yata kayo talaga, di ba? So parang paano na-form yung bond, especially sa inyo ng mga new kids na season 2 lang pumasok? Nung una talaga, syempre lahat pa. Parang hindi naman sa dahil hindi namin makaklose yung first batch. Pero syempre kasi sobrang mga sikat sila nun, sobrang busy nila. So parang kami muna, yung bago kami pumasok, pagpasok namin, kami talaga ng mga second batch, mga sila Yasi, sila kami yung mga medyo magkadidikit.
And then, Mhm. buti na lang talaga na sobrang approachable direto nila Barbie, nila Bea, si Jay, sobrang okay lang, sila Christopher. So parang kumbaga nabigyan lang kami ng konting mga 2 weeks lang kami ng apa. Siyempre feeling close, kamagulat, tsaka parang pagod yung mga sila Barbie, sila Bea. Kasi kahit sa set, pinapaalis sila kasi kailangan nilang pumunta sa SOP ba to, Party Pilipinas, or kailangan nilang umattend ng mall. Yeah. So sobrang busy nila, parang hindi na natutulog. So, hindi kami makasingit na makipagkaibigan kasi parang pag nakikita namin sila, matutulog muna daw sila. So, parang kami ng mga second batch muna yung naghihintay ng chance na pag okay sila. Pero talaga naging close naman lahat. Ang dami rin kasi pumasok ng mga bandang dulo, yung mga guest. Oo. Yung marami ng guest na pumapasok, doon na nabad yung closeness kasi parang welcome namin lahat ng mga bagong guests na darating for this episode. So, masaya naman. Tapos lagi naglalaro sila Derek, ang gugulo. Like sobrang walang oras na hindi sila naglalaro. So madadamay ka na din talaga. Pero ang maganda kasi sa'yo, like may mga kasabay ka kasing pumasok, 'di ba? So parang at least naman hindi ka mag-isang nangangapa doon sa environment. Totoo yan. Isa yun sa pinakamadali for me kasi may kasabay kami. May kasabay ako. So kung ano Mhm. man yung hiya na nararamdaman ko, nararamdaman din yung mga kasabay ko. And then kami magkakausap, kami mga nagtutulungan, kami yung nagsusuportahan or never man na may na-feel kami sa way, sa mga ibang mga bagay, tutulungan kami. Kasi naging close na kami para magkakapatid. Yan, sila Ken, Mhm. sila Kim, sila Yasi, kami. So parang happy naman. Any unforgettable bonding moment? Like kunyari pag mga nag-out of town kayo or yun lang, yung mga off-cam moments. Ay, meron kami, hindi ko alam kung nakwento na yun. Kung siguro baka nakwento na ba nila Ben? Parang after, meron kami yung parang sa Ortigas, sa isang hotel dito, kumuha yung producer namin ng room. Mm. Tapos all cast lang, parang after party. Tapos yun, nagdala chipin-chipin ng pagkain, nag-slumber party, doon natulog. Talaga nag-bonding lang talaga kami. Hindi ko kasi alam, ginawa ba namin to after nung ending. Kasi namimiss namin yung isa't isa eh. Like, sex swimming lang kami. So, ayun, parang sabi, hindi naman ito matatapos. So, parang ganito lang. So, kahit busy lahat, nagpunta lahat. So, isa yung sa Mhm. unforgettable kasi, parang doon ko lang na experience na wala kami ginagawang trabaho. Na sila Barbie, sila Bea, talaga parang super, naglalaro lang kami. Kung ano-ano mga games na ginagawa namin. Hindi man kami uminom ng alak, pero ang dami pagkain, nagsiswimming. Kasi Mhm. sa unforgettable kasi parang walang parents. Kami lang Ah, talaga. Yeah. sino ang lagi mong kasama pag taping? Kasi I understand sila parang they have their parents with them, 'di ba? Ako naman, nasama ko na dyan, tita ko, may nasama na rin ako. Assistant na binigay ng manager ko. So, iba-iba naman. Pero, Mhm. syempre sila, puro parents nila. Ako naman parang 18 up na ako nung pumasok ako doon. So, talagang, minsan yung kasama ko na lang talaga. Kung hindi kaibigan ko, kaya assistant ko lang talaga, nakasigation ko lang sila, mga parents talaga. Talagang Mhm. nakabantay lang talaga sa kanila lahat. Yeah, o hindi ka naman nakakase minor noon. So parang ano na, kaya Oo. mo na din. Kaya ko na din, kung kailangan lang talaga ng may kasama for siya magamit. Mm. Sino ang ka-close mo noon during that time? Yung parang naging kadikit mo talaga. Sino ko? Ang dami ko kasi same management eh. Si Hero Peralta, si Mhm. Christopher Martin, si Rene Scanio. Pare-parehas kami ng manager. So, prior to makapasok ako dun sa Queen Hearts, kumbaga pag meeting, nagkikita-kita na kami. So, parang, yung nandun ako, hindi ko masasabi na hindi kami close kasi close na kami sa labas. Mhm. So parang sila talaga yung mga to-go ko na kakausapin kung wala akong makausap. Kasi go-to na kakausapin kasi talaga super ano na kami. I mean, same management tayo eh. Yeah. So parang ano lang kami doon. Parang lang kayo magkakapatid. Apat kami doon. So parang hindi talaga ako nawawala ng kausap kasi si Kim Rodriguez ka-close ko, sila Yashi, pero pag wala sila, ano dito naman itong mga ka-management ko. So, I mean, lagi ako may kausap. So sila yung mga naging ka-close ko. Sila Ken, yan, sila Mhm. Ken, si Hero, yan. Parang ang fun-fun gawin ng show nyo, no? Parang walang dull Oo, moment. sobra kasi
as in, parang hindi ka talaga nagtatrabaho. Para lang kami pumapasok sa school tapos nagsushooting. Tapos parang ano lang. Nakakatuwa pa yung mga eksena kasi puro kiligan. Ang gaan-gaan lang nung palabas. Tapos paglabas ng episode, ang dami-dami ng tuwan-tuwa. Parang maglalaro lang tayo dun. Tapos paglabas sa editing, parang ang ganda-ganda ng story. Parang lahat ng tao, gusto tayo. May mall show daw, may mall show. So parang, ganun pala talaga yung impact ng ginagawa naming show. So Mhm. parang, sobrang happy ako. Sa'yo, personally, kailan mo naramdaman na parang grabe pala yung success ng Twin Hearts? I mean, kasi of course, you've witnessed it before you joined the show, di ba? Pero yung, syempre, iba ang feeling nung nandun ka na. Like, pag nagmo-mall show na kayo, ganyan. So, paano mo naramdaman or kailan mo na-feel na grabe na yung phenomenon na ang Twin Hearts? Kasi nakita ko yung pagkasikat ng Twin Hearts, yung may movie na sila na Twin Academy. Pero nandun Mhm. sila Alden, so parang hindi kami kasali pa doon. Pero sabi ko, grabe, sikat na sikat itong mapupuntahan ko na show. Sabi ko, Mhm. maging kapatid lang ako dito, kahit minsan lang ako magsalita, okay na, basta kasama ako sa show. Pero yung nag-iisa ako sa barkada, syempre, ang nangyayari nun, parang, yun lang yung focus ko eh. Wala, hindi ako lumalabas talaga, hindi kita ko lang na mag-shooting, tapos walang tulugan. So parang, hindi ko na-feel na sikat ba kami kasi hindi naman ako nagbo-ball after. Parang kumbaga, trabaho, paano lang, taping-taping lang. Pero pag nagbo-ball show na, hindi ko kasi alam kung paano nagtatawag ng fans yung tao eh. Siyempre, nagpo-post lang kami sa Twitter, sa ganyan ng, may ball Ah. show po kami. Pero pag napunta na kami sa mall, ang dami talagang tao. So, siyempre, hindi naman sa akin lahat yun. But, of course, sa Twin Hearts team yun, lahat yun, sumusuporta sa Twin Hearts. Doon ko naramdaman kasi first time ko rin mag-ball show, ganito. Sabi ko, grabe. Ang dami-daming tao. Like, sabi ko, eto na yung napapanood ko, yung mga parang kinikwenta nila, yung nangyayari kay Nora Honor, Vilma Santos, na Ah. nagkakagulo yung tao. And then, parang naisip ko na, ay, grabe talaga tong show na to, yung iba yung binigay sa akin. So, may take away ako talaga na gano'n. Doon na-build yung confidence ko rin kahit pa paano. Correct. Tsaka hello, ang hirap kaya mag-perform ng mall show, no? Na, syempre, di Oo, ba usually mga galing kayo ng taping, ganyan. Tapos mag-mall show pa, tapos ang dami-daming tao, di ba? yes. Tsaka talaga request na kami kung di pwede yung sila Barbie. Dalawa-dalawa lang sa amin. So, parang kahit kami, tapos nagugulat kami. Kahit kami lang, wala yung mga season 1 na mga The main original. na original. Napupuno pa rin namin yung mall. Tapos sabi ko, oh my God, sige, sige, sige. I mean, yung stage, yung sa may stage, dun sa kung saan man Ah. yung activity center, napupuno. So parang, ang galing. So parang ano lang ako nun, sobrang happy lang ako sa experience. Ito na rin yung time na nabuo na ang TJ Marquez World. Kasi, Oh, alam mo, in fairness, kasi nga, bilang nanonood ako ng Twin Hearts before and kilala ko kayo. So, alam ko na yan na yung fan club mo talaga ever since ka nag-start, di ba? oo. Eh, may TJ Natix, may TJ Marquez World, may iba-iba. Pero yan, TJ Marquez World para lahat. Ang laki talaga ng nagawa ng Twin Hearts for everyone, no? Sa inyo, sa For cast. Kasi everyone. Yes. parang lahat naman kayo, may napuntahan talaga right after the show. Oo, kinakabahan pa nga lahat nun after nun kasi baka wala na mangyari. Pero, tingnan mo, nasa na sila si Yasi, nasa na lahat. Lahat, Mm-mm. parang kami, I mean, I mean, thankful ako pero lahat halos kami, pag nakikita ko, parang nandito pa kami. Nagsa-artista pa kami. Yes! Yung buo pa yung Twin Hearts, nag-artista pa kami lahat. Mhm. At yung iba, talagang sila yung mga biggest names. Di ba? Oo. So, Yeah, iba. pero ang laking bagay nun. Ibig sabihin, Oo. ganun kalaki yung success ng Twin Hearts. Kasi syempre, you're only as good as your last show. Pero na lahat kayo hanggang ngayon nandito pa, 'di ba? Kahit ano na yung Twin Hearts 10 years ago. Grabe, no? Ang tagal na pala, 10 years ago na, TJ. Ganun na pala kabilis 'yun. Oo, tapos lahat kami di pa lumalaki. Ganito pa din. Ah. Ay, pero ito na anong tawag dito, killer question. During the time ng Twin Hearts ba, meron kang nakarelasyon or niligawan na co-star mo? Wala. At sa susugutin ko wala kasi nakakatakot. Dahil, Unang-una, nakikita ko gusto lahat ng nanay na doon nakabantay. oo. Correct. Oo. Pangalawa,
Kapag naman kinausap mo ng matagal, ayoko na mag-mention ng pangalan ha. Kapag naman kinausap mo ng matagal yung may collab team, nag-warfake ng onti yung collab team. So merong may mga hindi na warfake na nagagalit. Medyo, ang tawag dito, binabakuran. Oo, naging territorial Siguro, na. Oh. siguro, oo. So, hindi na nila, medyo seryoso ba sila sa love team nila o sa na kami relasyon talaga sila. So, parang kami ng mga walang partner tsaka kami ng mga single in real life, dumidistansya rin talaga kami in some way. Kasi syempre, baka isipin nila sisirain mo yung love team. Oo. O kaya may relasyon pala talaga sila na nakatago tapos makulit kang nakikisawsaw. So parang for me, parang sinabi ko na lang na I won't pick flowers on my own garden. Kasi, tsaka Yes. Oh. oo, kasi kumaga masaya talaga kami as friends. Pero minsan kasi kapag nagiging sobrang close, may isang, syempre mga bata sila siya, Oo. may konting, so iiwasan ko din yun kasi parang isa ako sa mga 18 up na dun eh. So parang dapat kami yung medyo kuya-kuya ate-ate. So ayoko Mhm. naman na ako pa yung magsisimula baka mamaya hindi na ako makasama sa ibang tanggalin ako bigla. Grabe So naman. mabait talaga ako. Dahil naging sobrang kami-kami, ako isa ako sa mga pinaka naging close ko si Kim. Kami-kami, sila hero, kami-kami lumalabas like to the point na kahit walang shooting or sabay-sabay kami sa racket or mga out of town fiesta. So talaga may mga kalokohan kami tsaka sobrang akala nga nila si Kim yung Tsaka pag tinatanong ako nila, Derek, sino crush mo dito? Para wala Oh. magalit, sagot ko lang si Kim. Kasi pag Safe sinabi ko answer, kunyari, oh. sabihin ko, oo, pag sinabi ko si Kylie, si Barbie, titingin agad yung kalab team. Oo, may ka-love team kasi. So, para, pero syempre, pati yung mga magulang ko. Pero, TJ, kasi na-mention mo kanina. Na-mention mo kanina na, anong tawag dito, isa ka sa mga pinaka, parang kuya, di ba? Sino-sino ba kayo na parang medyo older na than the other cast members? Ang alam ko ako, si Ken, si Kylie Padilla. Alam ko si Kiko Estrada pasok din kasi. Mm-mm. Tapos, sino pa ba? I don't know, si Renes Cano. Pero parang kami yung mga matatanda. Ang bata So, talaga nun, sila Barbie. Si Yasin. Yan. hindi kasi, alam mo, in fairness, ano yan hindi naman siya tea, pero revelation yon yung medyo may pagka, pala, yung medyo lumalabas yung pagka-territorial sa love teams. Yung mga, ganap. Feeling ko naman lahat naman talaga. I mean, totoo naman yun. Para syempre you should protect your partner at all Oo. costs dahil partner mo yan on-screen or off-screen partner mo yan. Mhm. Eh syempre, kung may kunyari kami, bigla kami makikipagkwentuhan and then nagtatawanan kami the whole 2 hours. Parang medyo syempre, makakapansin ko, ba't close to close kayo dalawa? Kahit siguro ako naman siguro pumatektahan ko kung sino yung magiging kalaf team ko, kaya partner ko. So alam, parang normal yun. Correct. Pero ano ba, nangyari ba siya sa'yo directly? Like, kunyari, meron ka naging ka-close almost, tapos may naging overprotective towards their pairing. Feeling ko meron. Ayoko na sabihin Aha. kung sino. Pero okay, sige. Pero meron. Mhm. Oo naman meron at saka alam ko na hindi lang ako yung naka-experience niya. And Mhm. naiintindihan ko naman yun. Hindi naman ako nagagalit dun sa nagpo-protect. Ibig sabihin, iniingatan niya lang yung trabaho niya or Diba? yung partner niya. So Yes. it's At fine. saka, in fairness, bagets pa naman kayong lahat nun. It just so happened na ikaw ay medyo mas mature na kasi nga legal age ka Yes. na by that time. So, alam mo na yung kung paano ka rin paano rin hindi mo masasagasaan yung boundaries nila as a love team. Yes. Siyempre mahirap na Mhm. baka ako pa yung maging cause of problema. So, Correct. nagpunta na, dumikit alam ko, nilayo ko na yung sarili ko. Oh, tsaka, happy ka naman kay Nathan, everybody's friend, di ba? Happy naman ako kasi, I mean, pag may nag-message nga sa akin, uy, tuwa-tuwa ako sa'yo, bata pa ako, like, ikaw yung gusto ko doon, yung si Nerd, si Nathan, nakakatuwa, ganyan-ganyan. So parang, pag naaalala pa rin nila yung character ko, parang, Mm-mm. talaga, thank you, ha. I mean, kahit, di ko na naiisip minsan si Nathan, biglang, i-message nila sa akin na, idol kita since Kid Hard, ikaw si Nathan, di ba? So parang, okay.
Thank you. But it's sobrang na-enjoy ko si Nathan kasi parang nilaro ko lang talaga si Nathan. Mm. Tsaka first sabak mo siya, 'di ba? Tas ganun agad yung role, yung hindi siya yung typical na barkada member na pagwapo or kumbaga may character na involved talaga. Like may personality ka, ganun. Yes, may mga nuances pa, may mga kailangan kayo. Ito na nalaro ko and then yung feeling ko talaga na wala naman silang sinasabing wag mong gawin to. Parang nabigyan ako ng freedom to express kung ano yung gusto kong gawin kay Nathan. Mhm. So ang So, laking bagay din na ang director nyo is Direct Gina Alhar. yes, para kasi talaga siyang nanay. So lahat kami tinatrato niya na parang mga anak niya tapos artist ni Miss Gina Alhar pa yun. Eh parang pinapanood ko lang yun sa mga pelikula, sa mga horror, yung mga ganun, yung mga, parang kumbaga, alam ko, parang minsan parang, talaga ba director namin to? Tapos, ando pa si Miss Sylvia Sanchez. Hala, gagaling naman nito. Pero buti na lang, hindi naman sila doon sobrang acting kasi magaan lang naman yung. Pero Mhm. pag nagkakasama lahat ng buong cast, parang pag napaikutan ka na ng mga sikat na teen star tapos yung mga veteran actors, parang nakaka-overwhelm. Nakapatahimik na lang kami, nakaupo lang kami. Grabe yung kasama natin sila sa isang waiting area lahat. Mhm. So kanino ka pinaka na starstruck nun? Sa mga veterans. As a mga veteran, kanino ba? Siguro for me, syempre kay Direk Gina at saka kay Miss Sylvia Sanchez. Kasi minsan, pinagsabihan pa kami, okay mga bata, wag lalaki ulo nyo, ganyan, ganyan. Hindi ako Mhm. makalapit. hindi ako makalapit. Pero ngayon, same management na kami. Ay, with Tita Sylvia. Yes. So, Oo. hindi ko masabi sa kanya, dati isa ako dun sa sa mga, kumbaga, ina-advise yung mga bata-bata sa team show. Oo. So, pero parang for me, hindi ko na sasabihin, baka sabihin niya, stalker ka ba? Grabe, nagka-work naman kayo, no? Oh, Okay nag-work, lang yun. nag-work. So, at least Oo. magkasama na kami. Like ko request na sana makatrabaho ko ulit si Miss Sylvia. Mhm. Uy, masaya yun if ever, di ba? Di Oh, ba? eto na, after Twin Hearts, syempre. Ay, hindi pala after Twin Hearts. Kasi kanina nabanggit mo ang tawag dito, yung nyo, yung farewell party na concert, di ba? Na parang yun yung last episode. Pero, can you still remember kung paano ba rinig sa inyo yung news na Shocks Twin Hearts is ending after 2 years and so months? Paano ba siya nabalita? Parang noong una kasi, ang binabalita pa nila is magkakaroon daw ng season 3, 4, 5. Parang ang ganda ng balita. Tapos bigla na lang may lumabas na isang usapan na mas gusto daw nung management na stop na natin tong Twin Hearts habang maganda pa yung kumbaga nasa peak ng success. Mm-mm. Hindi yung parang i-stop mo siya kapag parang wala nang nanonood. Mm-mm. Siyempre parang, to be honest, iba-iba yung reaction ng lahat. Kasi parang, di ba, parang nandiyan ka na sa peak, dire-diretsuhin mo na. Mm-mm. But, siyempre, parang tulad ng ginawa, well, like feeling ko ganun talaga yung GMA. Kasi tulad ng ginawa nila kay Maria Clara, di ba? Sobrang taas ng peak, pero tinapos pa rin nila. Oo. Para hindi sila, para pahabain nila ng pahabain hanggang sa pangit na yung Yes. storya. Oo. So, feeling ko ganoon talaga, habang tumatagal, na-realize ko na tama siguro yung decision nila. Kesa naman na, ano to, forever na uulit-ulit kami ng scene kasi nasa school kami, Oo, ganyan. gets. So, hindi pwedeng ulit-ulitin lahat ng scene, hindi naman pwedeng lahat ng nangyari nasa eskwelahan lahat. So, medyo, kailangan na talagang tapusin kasi wala na rin maisip yata siguro yung mga writer. Unless na lang na bumalik kami, reunion after 20 years, mga ito na kami, nagtatrabaho na kami. Parang gano'n na lang yung pwede eh. Kasi ang hirap na palakihin kami kaagad. I mean, ginawa yun sa Mm-mm. ending. Ginawa yun sa ending. Na kunyari, Yes. ano na ba kami after graduation? Oo. Pero, kailangan after graduation. So, anyway, gano'n lang. So like, okay na rin naman yun. In fairness naman sa Twin Hearts, parang talagang nag-end naman kayo on your peak. Yung hindi Oo. naman kayo lumaylay. Tsaka ang dami na rin namang nangyari, in fairness. Tsaka ang 'Di tagal na rin. ba? Tsaka, ang daming episode. Gano'n ka ba katagal sa show? Parang nag 1 year ka din, no? 1 year something, 1 year and plus. Kumbaga, if season 1 lang ako wala. Season 2 Mhm. nandito.
Walang Ganda-ganda nung bigkas. nakikita mo pa ba yun, yung OBB nyo, yung sumasayaw kayo ng every time? Ayun nga yung tinatagi sa akin. So, pag nakikita ng mga tao, nandun pa si Kim yun. Oo. So, parang nakikita ng mga tao pag nagko-comment, ay grabe oh, tingnan mo yung mga artista ngayon, magkakasama pala sila dati. Nandun pa nga, nag-guest pa nga si Ivana doon. Oo, meron. O di ba, parang ang dami, parang kung kami, between our circle, yung mga kung sino man yung mga medyo tumataas ngayon, at saka mga big names, parang nakasama namin doon sa Twin Hearts. Mhm. Actually, ang So, cute nun. di ba? Yung yung madidiscover mo na lang, shucks, nag-twin hearts pala siya. I mean, gano'n Oo, di ba? nakatagal, di ba? Basta masaya kasi lahat, ang dami gusto mag-artista, lahat gusto mag-Twin Hearts. Kasi iba talaga yung nagbibigay ng Twin Hearts, not just for us, Mhm. second batch, but to everybody. O, eto na, after Twin Hearts. Kasi, yun nga, at least, nung natapos yung show, parang lahat kayo talaga, nagkaroon pa rin ng mga, well, syempre, ibang level naman na yung mga kayo ngayon, di ba? Pero, I mean, at the time, nagkaroon pa kayo ng mga iba-ibang shows, di ba? Like, ikaw nag-Ana Karenina ka pa, The yung, time with of my your, life. Pyra, mm, babae nga po eh. mhm. O, ang dami, di ba? So, parang, kamusta? Kasi at least naging ganun yung turnout na parang, yun nga, kanina pinag-uusapan natin, lahat kayo nagkaroon talaga ng, kumbaga, careers after Twin Hearts. Doon ako na sobrang nagpapasalamat kasi para akala ko after nito, wala na, tapos na. Back to normal na ako, mag-commercial na lang ako. But, yun yung isa sa pinagpapasalamat ko kay Kuya Germs. Mhm. Kasi, still, kahit wala na yung Twin Arts, pinag-host pa rin kami sa Walang Tulugan. Kami nila Kensha, nila Sania, nila Jack. Nasabi ni Kuya Germs na wag lang kayong bumitaw, dito lang kayo sa akin, mapapasok ko kayo sa mga iba't ibang show. After na matapos yung Twin Hearts, nandun pa naman ako sa Walang Tulugan. Uy, lahat kami na ano na kailangan ba ng ano dyan, kasama, kailangan ba ng kapatid, anak, ganito, kailangan ba ng ganito. Parang naging ano tuloy kami, syempre mga lead lagi, sila Bea, sila Barbie, sila Kylie, parang kami na kaagad yung second batch kami lagi yung mga second option na kung hindi magiging kontrabida, magiging kapatid, magiging kaibigan, Oo. magiging... So, every time na may show yung mga ka-twinards namin, kami yung mga ano, nakadikit na rin na para mga first choice na magiging mga support or mga ganun. So, Oo. as a starting na artista, meron na kami kaagad na kinakapitan na mga lead actress and actors na pagkailangan nila ng kasama, hindi na sila lalayo pa. O yung mga kasama niya sa Twin Hearts. At si Kuya Jerms talaga na masipag noon talaga na ihanap kami ng show, panghapon man, paggabi. Kaya Mhm. talagang sobrang thankful. Talagang ano, I mean, akala ko yun lang yun, pero ang dire-diretso pa din until talagang until na, nag-artista pa din. Correct. About shows, ano ang ano mo, parang you would consider as your next favorite after Twin Hearts? I mean, before the of course, before your career sa Indonesia. Favorite ko siguro sa JB na ginawa ko yung Pyra, ang babaeng apoy. Mhm. Kasi it's fun. Kasi sa circus yun, may mga apoy-apoy pa, may mga... Kasi gusto ko yung mga magic fantasy, di pa ako makapag-fantasy. Di ko. So, may mga magic ako na apoy-apoy, tapos pag nakikita ko yung ending, may apoy ako sa kamay. So, parang, it's super fun kasi ka-love team ko pa si Thea doon, kasama ko si Oo. Jeric. So, parang, hindi ko na siya ka-batch kasi si Thea parang sa ibang ibang show, Ah, parang, yes, oo. Ibang youth-oriented na siya. Oh. yeah. So, parang, lumalabas na ako dun sa Twin Hearts group, iba na yung Mm-mm. nakakasama ko. So parang, tapos yung character pa dito, super fun, parang ganun. Kasi, ano ka, circus guy, it's Mhm. parang kalab triangle mo pa, kasama mo Jeric at saka si Thea. So parang, ay, ano na nangyari, nakakatawa naman. So isa-isa paborito ko kasi, wala na, parang feeling ko, uy, pwede pala akong maging ano, love team, kaya Oo. marami pa. So, nakakatawa, Sa, nakakataas kap- talaga naman. sa kabila ng hindi mo yung nagawa sa Twin Hearts, after pala magkakaroon ka ng mga kilig-kilig, ano? Yes. Mhm. Pero in fairness, binibuild up pala kayo ni Thea talaga. Kasi di ba sa Ana Karenina, kayo din ang O boyfriend-girlfriend, parang, pero oh, kontrabida-ish. o parang ang nangyari nga daw, sinundo ko lang siya para sa Pyra, kaya siya namatay.
Pero Oo. nagkataon lang talaga yun. Kumbaga, hindi naman binibuild up. Nagkataon lang talaga na yung production ng Pyra, ng Karanina, ako yung kinuha. Tapos, siguro nga lang din, baka napanood kami doon. Kaya ako na rin yung kinuha nila doon sa Pyra. Kung ano man yung reason nila, thankful pa din ako kasi magaling naman to si Thea. Like, sobrang maganda kay Xena. Saka sobrang mabait. Saka halos magkasunod yun, di ba? Kasi nga kaya kayo parang namatay na sa Ana Karenina dahil Yes. gagawin nyo na yung Pyra. Yes. As in, magkasunod talaga siya. Like, oh, tayo na naman magkasama. Oo, correct. Para lang kayo nag-ano, o namatay tayo dito, dito naman tayo next. Ganon. Yes. Ganun lang siya Mhm. tawid. O ayun, syempre ngayon nga kanina na pag-usapan natin, tinatag ka sa mga Twin Hearts episodes, sa mga Twin Hearts videos. Pero ikaw ba? Nakanood ka na ba ng episode ng Twin Hearts sa YouTube nung in-upload siya? Yes, nakanood na ako. And then, natutuwa ako kasi parang nakikita ko yung sarili ko. Yung itsura ko. That was your 2011 self. O, di ba? Oo. Parang ako naman, natutuwa ako. Sabi ko, ala. Yung mga panahon na, mga panahon na nagsisimula pa lang talaga. So, but Mm. anyway, sobrang nag-enjoy ako na makita yun kasi doon ko nakikita na dito ako nagsimula. Tapos kung ano man, ako yung mga natanggap ko ngayon at saka nakuha ko ngayon, kung ano man yung narating ko, I owe it to that person na trinay mag-artista at saka nilaban niya yung sarili niya na ipagpatuloy. Correct. Parang ano, no? Ang humbling din for you, for sure, to watch yun nga, your old show na kung saan nag-start. Kasi di ba parang mapapareminis ka talaga kung paano nagsimula. Kung, oh my gosh, itong maliit na show, lalaki, and then gagawa pa ng career for you, di ba? Totoo, like pag napapanood ko siya, parang hindi ko naisip na kung ano man yung mga nakuha ko ngayon. Never ko siya naisip noong 2011, yung ginagawa ko yung Twin Hearts. Mm-mm. Kahit nga mag-shoot ng yan, yung mag-magazine, yung sinut natin or whatsoever, hindi ko na-imagine yan 2011. Oo. Hindi ko na-imagine yan. Parang feeling ko, parang ano lang to. Parang ikikwento ko lang tong mga face lang to ng time ko, tapos ikikwento ko na lang to sa apo ko pagdating ng panahon. Pero hindi Having ko apo. na-realize. I mean, pa ako sa anak or something Oo. like that. Oo. Parang, ay, naging artista ako dati. Parang ganun. Pero hindi ko na-realize na, andito pa ako, nag-artista pa din ako. And then, I'm enjoying kung ano man yung passion ko dati. Nandito pa din. At saka mas lalo akong naging passionate at mas lalo akong nagustuhan yung trabaho. Mas marami pa akong gustong gawin. So, talagang parang na-enjoy ko talaga siya. Ito, TJ, ang galing, no? Kasi parang ngayon ko na-realize, kasi di ba nung parang the last time that we talked, ang question ko sa iyo was how you were so brave in taking a challenge sa mga characters that you do kasi sobrang lawak ng range. Like, yeah, at times hindi siya yung talagang leading man, although lead role, kunyari sa mga BL series, ganyan, di ba? Pero parang dito pa lang pala sa Twin Hearts, meron ng making of really doing characters. Kasi dito wala kang ka-love team, di ba? Parang iilan lang yung teen-oriented show graduates na nagtatagal and nagsasucceed nang walang ka-love team. Yes. Kahit to mention Kenshan, si Kenshan rin, pag tinatanong kami, ako kasi gusto ko, character ka ako, sabi ko kasi, parang after ko gumawa ng Neita, parang sabi ko gusto ko pag gumawa yung iba-iba yung character ko, yung ginagawa kong ganito, ginagawa kong ganyan. Pag tinatanong ako, gusto ko maging superhero, gusto ko maging kontrabida, gusto ko malagay sa Mulawin, gusto ko malagay sa ganito. Yung parang kahit anong role, hindi naman ako kailangan ilagay lang sa isang box. Oo. Sabi ko rin niya kay Kuya Germs. Tapos kahit naman kaya nagtutuwa ako na, oh, di ba pares tayo na gusto ko kasi tingnan mo si Kid, ginagawa niya yung sa mga, sino ba to? Yung, ang Destiny dami niyang Rose. role. Destiny Rose. Kumbaga, oh, di ba, parang kumbaga, mas lumaki yung range namin, saka yung kumbaga, kung ano man yung mga pwede namin gawin. And Mhm. ako, kung tatanungin pa rin ako ngayon, mas lead. Kung mabibigyan ako ng leading man, edi sige. Pero kung o-offeran nyo naman ako ng character role, hindi ako nagduno. Kaya nagugulat sila, tatanggapin mo talaga? Sabi ko, yeah. Hinihintay ko lang naman yung mga ganitong klaseng opportunity kasi kumbaga pag tinatanong ko ng mga tao, si TJ ganyan lang yan kasi hindi bagay yan. Kasi tingnan mo naman yung tsura ni TJ, baka ako hindi bet kung hindi bagay. And then kapag binigay na sa akin yung role, nasusurprise sila na, ay pwede pala. So parang kailangan lang talaga na
ilagay ko yung sarili ko doon or humanap ako ng mga tao na magpabibigay sa akin ng opportunity. Mm-mm. Or talagang may magtanong lang sa akin or may kumuha lang sa akin, bigyan na ako ng chance. And then sa mga nagbigay sa akin ng chance, sobrang thankful ako sa kanila. Pero syempre, ito kanina naman you've expressed na how thankful you are na naging parte talaga ng Twin Hearts, 'di ba? Na dito ka nag-start. So ngayon, dahil ang dami pa rin, kumbaga, yun nga sumusunod sa yapak ng TGIS Click Gaming Tabing Ilog ang Twin Hearts dahil hanggang ngayon ay meron pa ring fanbase at in fairness naman sa YouTube ay mataas ang views, no? So, ano ang Talaga, hindi ko message pa na mo? bibisitahin ko nga, bibisitahin. Kasi nanonood ako last time tas ang daming na-excite talaga na uy, i-upload yung Twin Hearts. Parang ganyan. So yun, TJ, ano ang message mo sa mga taong hindi pa din nakakalimot na like, Twin Hearts, the show Twin Hearts remains in their hearts? Pero wala, very thankful. Actually, ngayon, tinitingnan ko siya sa YouTube. Yung nakita ko yung mga, ayun, yung mga itsura namin. What do you call this? Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga patuloy na nanonood at saka sa mga bagong nanonood. Um, maraming salamat sa support and siguro yung iba binabalikan lang nila yung nagpakilig sa kanila before and hindi pa rin kinakalimot and nagpapasaya pa rin sa iyo. Para ako din, kung ano yung mga palabas na mga nag-enjoy ako kapag meron akong, pag wala akong ginagawa, napanood ko. Parang Friends. Hindi naman alam mo yan, Yes. ang daming nag-uulit-ulit yan, Friends. So parang ganito na yung Guilty, ginagawa niya sa Tina. guilty. Yeah, Mm. so thank you so much guys. And yeah, I mean, kung ano man yung nadulot namin sa inyo, like happiness, kilig, sobrang thankful kami dahil until now you appreciate us. Yeah, nakakatuwa. Sobrang Mhm. nakakatawa. Nakakaano. Pag nakikita ko yung mga episode, parang Yeah. And anong tawag dito? Siyempre, anything that you want to say. Kunwari sa mga kala Miss Mona, kala Derek Gina, sa mga co-stars mo, sa Twin Hearts, kay Kuya Germs, who's of course, I'm sure very proud of you up there. well, kung una-una kay Kuya Germs, not because of him, nakapasok ako sa Twin Hearts. And of course, nila Miss Mona, nila Direk Gina, sa GMA. Dahil yung sumigit lang sa pictorial, binigay nyo ng pagkakataon na makasama sa isang napaka-successful na show. And you made my role regular until the end. And you believe in me. At maraming salamat doon. Kasi parang may natulungan kayong isang batang nangangarap. So, hindi ko man na-express everyday yan sa inyo sa set. But until now, I'm so thankful sa lahat. Sa staff, sa mga co-actors ko, sa lahat ng Twin Hearts cast. Kasi it's a good experience. And yung makasama kayo at sabay-sabay tayo ngayon nagkikita-kita pa din. Para nakakatuwa na lahat tayo. Pinagpatuloy yung pangarap natin. Sana magsilbing lesson or magsilbing inspiration rito sa mga may gustong gawin sa buhay. Na iba, kung ano yung gusto nyo, magpatuloy nyo lang. Don't give up. And of course, kung masaya kayo sa trabaho nyo, huwag yung pakawalan kasi you will see, nakuha nyo na pala yung pangarap nyo, hindi nyo alam. Nandito na pala kayo. Basta magtyaga lang. Yun lang. Sobrang Yes. thankful ako talaga sa lahat. And of course, sa fans. Until now, yung mga fans namin na talagang kahit may mga anak na yung iba, or like, may mga nakakapagpakasal na yung iba, thank you. Kung di dahil sa inyo, wala kami dito. Ayun, TJ, we are so happy to catch up with Nathan, catch up with you dito sa Rewind. Thank you so much. And with that, baka meron kang mga syempre gustong, well, napasalamatan mo na kanina, no, ang iyong mga fans and everyone. Pero yung mga gusto mong i-promote, syempre, ano yung aabangan nila sa'yo? Well, abangan nyo ngayon. Basta abangan nyo lang this year yung mga movies na lalabas. Kung ano man sa kanila yung mauuna. Follow me on my social media accounts kung gusto nyo ng updates. And yun yung business. Oh, guys, you should follow the Good Skin _official. Sa mga guys and girls na gusto mong try yung mga serums namin, you can check out sa aming Facebook account, Instagram account, kahit sa TikTok account. Yeah, I mean, try nyo lang. It's my first baby business. Yes. Oy, in fairness naman, sa baby ni TJ, grabe.
after our recording, gagamitin ko na siya ulit. So, Yay! oo, naging ano na siya, part na rin ng nightly routine. So, TJ, thank you so much again for doing this and for, sharing your throwback story, your twin heart story with us. And sobrang nag-enjoy ako. Sobrang ang saya to kasi aminin na natin, ako ay nagpaka-fan din kay TJ dati, pero hindi ko nasasabihin yung mga tinitweet ko before. Pero alam mo, dun pa lang, ang bait mo na nagre-reply ka talaga. So, Oo. thank you sa iyong kindness. Sino ba mag-aakala na magiging kasami ko si TJ, dati tinitweet ko lang siya. Nakakahiya, dapat hindi ko na inamin yun. But anyway, matagal naman na. Throwback naman ito. Pero again, thank you so much, TJ, for doing this and for sharing your story with us. Well, thank you so Maraming much salamat. din. Yeah, thank you so much din, GP. And of course, sa Rewind. I mean, for sobrang ano rin na pinag-uusapan natin yung throwback ko sa Twin Hearts kasi syempre tagal na nito and ang sarap palang balikan din. And thank you for giving me this opportunity rin para mapagkwentuhan at saka mapasalamatan yung mga tao na naging malaking parte kung bakit ako nandito ngayon sa kung saan man ang kinalalagyan ko. Kasi sobrang laking Yes. laki talaga yung parte ng Twin Hearts sa career ko bilang artista. So thank you Mhm. GP kasi yeah, thank you talaga sa usapan to. Nakakatuwang balikan. Thank you din. Super duper thank you. And of course, si TJ na-promote na niya kanina yung social media accounts niya. So, ang ipopromote ko naman ay itong Rewind. I-follow niya lang on Instagram, Twitter, and Facebook. Iba-iba siya ng handle. So, just search Rewind at Throwback Podcast. It's spelled REWINED. And of course, kung kayo ay nandito sa Spotify, make sure to hit the follow button and rate nyo naman kami ng 5 stars. O sige, kung ayaw nyo ng 5, wag naman below 3. Charot. Pero, mas agad akong 5, 'di ba? Para happy tayong lahat. And yes, don't forget to hit the follow button para updated kayo kung ano man yung mga magiging next episodes natin here on Rewind. And we're wrapping this up. And again, TJ, thank you so much for being part of this project of our baby. And this has been Rewind and Throwback Podcast. By everyone and have a great wine night sa inyong lahat. See you on our next episode.